Hey guys, what's up? Welcome to the vlog of Beans, and for this video, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba itsura ng aking classroom dito sa China. Para sa mga hindi nakakaalam, ako ay nagtatrabaho sa isa sa mga international schools dito sa Nansha District, dito sa Guangzhou City. Ayan, ito nga yung aking school. Ayan, next time itutur ko kayo sa school, pero for now, focus muna tayo sa aking classroom. So ayan, this is a Tuesday morning, papasok nga ako sa aking classroom. At ito, pakita ko lang yung ang dome ng aming school. Yan. Medyo kakaiba yung school namin kasi dome type siya. Ayan, hindi siya yung normal na building ng mga schools. Ang aming yung school building ay mayroong 6th floor. Meron atang secret roof deck na hindi namin napupuntahan. Well, ayan. Ang aking classroom ay nasa 5th floor. Ayan, paglabas lang ng elevator, makita mo na ang aming department, which is the math department. Ayan, ang aking classroom ay ang pangalawa mula sa pinto. Maaga ako pumapasok kasi gusto kong nagpe-prepare sa umaga kaysa sa hapon. Ayan, gusto ko laging ready at saka gusto ko ng quiet time in the morning. Wow. Sa labas naman ng classroom ko, kapag meron kaming mga magandang activities na ginagawa, yan, tinatry kong i-post sila dyan. Ayan, ang aking classroom with my name, Mr. Nipay. Ha! Kaya ito na ang grand reveal. Ayan, welcome to SE503, ang aking classroom kung saan nag-aaral kami ng IM2, Integrated Math 2, tsaka Advanced Algebra with Trigonometry. Ayan, di ba, with grand reveal na with palike pa. Ayan, meron akong dalawang whiteboards. Ayan yung nasa harap, kasama dyan yung projector screen, tsaka meron din akong whiteboard dito sa kanan kung saan naglalagay ako ng mga notes na mga important na mga concepts na kailangan na matandaan. Ito naman yung aking supply cabinet kung saan nandyan lahat ng mga supplies na kailangan nila para sa mga activities na ginagawa namin sa mga klase namin. As much as possible, gusto kong kompleto lahat ng supplies namin. May glue, colored paper, marker, scissors, lahat nandyan na. Dito naman sa isang whiteboard, usually nilalagay ko lahat ng mga notes na kailangan namin para sa mga lessons namin. Or, tulad nito, meron akong word wall. Ito yung mga words na ginagamit namin for the first unit, second unit, at ito naman ngayon para sa next unit namin, itong blue na word wall. Dito sa wall na ito, nilalagay ko naman yung mga reminders mula sa school like dress code, evacuation, AI, and all the important information from the school. Sa likod naman ng classroom, meron akong mga posters na pwedeng makatulong din sa mga estudyante tungkol dun sa mga inaaral namin. Actually, very swerte na nga sila dahil ng panahon namin walang ganyan. At syempre dahil ayokong gumagamit sila ng phone sa class, kaya ito meron akong lalagyan ng cellphone para lalo na sa mga seniors, ayan, dyan nila nilalagay yung phones nila everyday. At dahil math class to at lagi namin nag-uusapan ng functions, meron akong wall dito ng mga graph ng functions na very important na matandaan nila. Meron din akong pinto papunta sa parang balcony pero off limits siya para sa lahat, I think. Pero meron akong susi para mabuksan to. At syempre para sa safety ng mga bata, hindi dapat namin sila pinapapunta dito sa kahit na anong oras ng araw. Ito naman yung shelf na malapit sa table ko. Ayan, kung makita niyo, merong basket yung kada block na tinuturuan ko. Diyan nila sinasubmit yung mga work na kailangan nilang isubmit sa akin. At ito naman yung pinakamagulong area. Ito yung aking station. So, andyan lahat ng gamit ko. Kaya as much as possible, ayokong pumunta yung mga bata dyan. Except kung